Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, ating uulitin ang paghayag sa inyo sa isang pamamahayag galing sa isang ministro o sa isang pastor na hindi Katoliko. Ang paksa tungkol sa pagdiriwang nating mga Katoliko tuwing Disyembre 25. Isa kasi sa dahilan kung bakit tatalakayin natin ito dahil siyempre, no? Hindi tayo nagkakaisa sa pagdiriwang
ng mga piyesta sa ating pananampalataya at pati na sa pagdiriwang natin sa Pasko. Pag-celebrate natin sa kaarawan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung natandaan ninyo, ating uulitin na sabi ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo, ang araw daw na Disyembre 25 ay ginamit ng mga pagano noon sa kanilang pagdiriwang sa maling pagsamba nila sa Diyos-Diyusan nilang araw o Sun God. So kaya daw tayong mga Katoliko na nagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa araw na ito ay pagdiriwang na pagano daw ang ginagawa natin ito. Kaya ating tinanong sa inyo, ating uulitin ngayon, sasang-ayon ba kayo sa sinabing ito? Mga kaibigan, mga kapatid, ating uulitin naman ang ating sagot provided na sa ngayon ating i-detalye na ang pagsagot natin. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, ang may-ari sa araw na Disyembre 25 ay ang Diyos, hindi ang mga pagano. Kung ginamit ng mga pagano noon ang araw na ito, ay hindi po nangangahulugan na mali o kasalanan na ang paggamit natin sa araw na ito. Dahil depende po yun, no? Depende po yun kung ano ang intensyon natin. Ano ang intensyon o gagawin natin sa isang pagdiriwang sa araw na ito. O sa sinabi ko na sa inyo, sa nakaraang palatuntunan natin o kahit na anong araw. Dahil ating tatandaan na ang Diyos po ang may-ari sa lahat ng araw sa isang taon. Wala pong kahit na isang araw sa isang taon na ang nagmamay-ari ay ang mga pagano. Lahat po na araw sa Diyos po ito. Kaya hindi po masama kung gagamitin natin ito sa ating pananampalatayang Kristiyano. So, ang masabi natin, hindi tayo lalayo sa ating nasabi na sa nakaraang palatuntunan natin na hindi po mali ang pagdiriwang sa araw ng Disyembre 25 o kahit na sa anong araw. Wala po tayong mababasa sa Biblia na mali at kasalanan kung ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus sa araw na Disyembre 25. Hindi kailanman, hindi kailanman nangangaral ang Panginoon at ang mga apostol sa Biblia na mali ang ipagdiwang ang kaniyang kapanganakan sa araw na Disyembre 25. Kung ito man ay ginagamit din ng mga pagano noon, itong araw na Disyembre 25 sa kanilang pagdiriwang din, sa maling pagsamba nila sa Diyos-Diyusan nilang araw. Tayong mga Katoliko, tayong mga Katoliko, nagdiwang tayo nito. At kung sinasabi nila na gano'n, hindi po maganda. Hindi po maganda ang pagdiriwang na ito. Sa ating obserbasyon, ang mga hindi Katoliko lang, ang mga hindi Katoliko lang na tutol, tutol sa pagdiriwang na ito ang nangangaral na mali ito.
Ibig sabihin, wala pong kinalaman ng ating Panginoon at mga apostol sa aral ng tao, no? Na mali ang pagdiriwang ng Christmas. So, mga kaibigan, mga kapatid, ating ilagay sa ating mga isipan ito na kung puntahan natin ang Biblia, wala pong mababasa sa loob ng Biblia na ang mga apostol, ang ating Panginoong Jesucristo, nagtuturo o nangaral ng ganyan na dahil ginagamit ang Disyembre 25 sa mga pag-ano sa kanilang pagdiriwang na nilaan nila sa maling pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, maging mali na ito kung gamitin natin, no? Nating mga Katoliko, nating mga Kristiyano ang araw na ito. Huwag niyong kalimutan, hindi po ang pagano o ang mga pagano ang nagmamay-ari sa araw na ito, kundi ang Diyos. So, ibig nating sabihin, nasa paggamit, depende ang kung ano ang intensyon natin sa paggamit sa araw na ito, no? Mga kaibigan at mga kapatid. So, munti kong nakalimutan yung sinabi ko last program natin. Gusto ko kasing uulitin. Salamat na tandaan ko na. Dahil parang nireview natin ang nahayag natin sa nakaraang palatuntunan natin at gusto nating dugtungan ito ngayon. Ipagpatuloy natin. Okay. Yung tanong ba na sabi ng ministro na nalaman ko hindi lang ministro ng Iglesia ni Cristo ang nagsasabi ng ganito, kundi pati din ang iba, no? Iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, na hindi naman Iglesia ni Cristo, pero parang kaisa sila, no? Kaisa sila sa puntong ito ng Iglesia ni Cristo na sabi nila ngayon, baka sabihin mo, Veritas, na wala naman, no? Wala namang pagbabawal sa loob ng Biblia tungkol sa pag-celebrate o pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na ito. Yung punto na meron bang mababasa din na talata sa loob ng Biblia na kailangan nating ipagdiwang ang Christmas, no? So, itong klaseng tanong parang reverse, no, sa sinabi natin na wala namang pagbabawal sa loob ng Biblia na masama ang pagdiriwang natin sa araw na ito kung ang mga pagano gumamit din, no, sa araw na ito. Ang tanong yung command, no, yung pagsasabi, ano bang talata din ng Biblia na kailangang ipagdiwang natin ito, diba? So ang sagot natin ganito din, wala namang mababasa sa loob ng Biblia na kailangan nating ipagdiwang ang Christmas. Kadulad din, no, sa pagsasabi na wala namang mababasa sa Biblia na bawal ang ipagdiwang ang Christmas. Diba, no? Parang tabla tayo, no? Tabla tayo nito. Tabla dahil sinabi na natin walang pagbabawal sa loob ng Biblia na ipagdiwang ang
kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa araw na Disyembre 25. At kung ang tanong, meron bang nagsasabi o nagsasabi ba ang ating Panginoong Jesucristo at mga apostol na kailangang ipagdiwang ito? Wala din. Di ba? Wala din. Wala namang mababasa sa Biblia na kailangan nating ipagdiwang ang Christmas. Pero tandaan ito, katulad din ito sa pagsasabi na wala namang mababasa sa loob ng Biblia na bawal lang ipagdiwang ang Christmas. Ngayon, kahit na ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, kahit na sila, sa ating obserbasyon, meron naman silang mga pagdiriwang na hindi natin mababasa sa loob ng Biblia na sinasabing kailangan nating ipagdiwang. Ano halimbawa? Yung tuwing sasapit ang July 27, alam nyo kung ano yung July 27 sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo? Ang araw na ito ay anniversary nila. Di ba? Nagdiriwang sila sa kanilang anniversary sa araw na ito. Kung hindi ko nakalimutan, kung tama ang natandaan ko, last July 27, pinagdiriwang nila ang ika-99, 99th anniversary. Ibig sabihin, dahil July 27, 1914, naitayo o natatag o nagsimula ang Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix, July 27, 1914. So kada July 27 sa isang taon, talagang i-celebrate nila ito. Ang tanong, meron bang mababasa sa loob ng Biblia na kailangang ipagdiwang natin ang anniversary? Anniversary nila sa Iglesia ni Cristo. At even sa nalaman ko yung pag-celebrate ng birthdays, yung mga kaarawan ng kapanganakan ng kanilang mga kaanib, nag-celebrate din sila, maliban na lang sa ating mga kapatid na Jehovah's Witness o mga saksi ni Jehovah. Dahil sa pagkaalam ko, bawal sa kanilang pananampalataya ang pag-celebrate ng ng birthday o kapanganakan. Dahil kung natandaan ko, dahil sa Biblia daw merong tao na nag-celebrate ng birthday dyan na mababasa, pero isang taong hindi huwaran. Sabihin na nating hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano ang pagkatao. Kung hindi ko nakalimutan, iyon si Herod, yung masamang tao na karakter sa Biblia. So bakit daw gagayahin natin si Herod sa Biblia na nagdiwang ng birthday, So kung gagayahin daw natin si Herod na nagdiriwang ng kapanganakan niya o ng birthday niya, para na daw tayong mga Katoliko o tayong mga Kristiyano, kung mag-celebrate tayo sa ating kapanganakan o birthday, para nating ginagawa ang ating mga sarili na parang siya, Bakit daw gawin nating halimbawa ang tao na hindi naman Kristiyano ang mga gawa, like si Herod, mga kaibigan at mga kapatid. So, yan, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, ang ating paliwanag tungkol dyan, masama ba ang pag-celebrate ng birthday? Hindi naman siguro. Ating unawain kung bakit
hindi magandang halimbawa si Herod, no? Ito ba ay dahil nag-celebrate siya ng birthday? O iba ang dahilan, no? Dahil kapag kung sabihin natin na ang nakapamasama, no? Ang nakapamasama ni Herodes yung kaniyang pag-celebrate ng birthday, palagay ko mali, no? Mali. Hindi po dahil nag-celebrate siya ng birthday, iyon ang nakapamasama sa kanya, no? Dahil kapag sinabing nag-celebrate tayo ng ating kapanganakan, ang ibig sabihin po diyan nagpapasalamat tayo, no? Thanksgiving. Ang tanong, masama ba ang Thanksgiving? Di ba yan ang ating rason? Ang ating ginagawa tuwing mag-celebrate tayo ng birthday o mga araw natin sa ating mga kapanganakan, di ba? Ikaw ngayon na nakikinig ngayon, kung nag-celebrate ka ng birthday, ano ba yung birthday sa inyo? Di ba Thanksgiving? Sa Thanksgiving, yan ang ating ginawa sa pag-Thanksgiving. Iyon, nagsisimba tayo, di ba? And then, nag-share tayo sa mga pagkain, no? Bilang parang gift natin sa iba, no? Nang-invite tayo sa pag-celebrate ng ating birthday para ma-share sa kanila kung ano man ang mga blessings na binigay sa atin ng Diyos, di ba? Yun ang celebration. Yun ang Thanksgiving, na nagpapasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo niya ng pagkakataon, na it's our privilege, no? Na inalaw niya o pinahintulutan niya na maging mapanganak tayo, no? So magpapasalamat tayo sa buhay na bigay ng Diyos sa araw na ito, no? Di ba? Yun, Thanksgiving. Mali ba ang Thanksgiving? Mali ba ang pag-celebrate? Sa sinabi ko na last program natin na depende po kung ano ang intensyon mo sa pagdiriwang. Katulad din yan yung sa yung araw, no? Yung pagpili ng araw. Dahil ba ang mga pagano gumamit sa araw na ito, no, ang Disyembre 25, mali na kung tayong mga Kristiyano ang gagamit nito. So sinabi ko na, depende yan sa intensyon. By the way, ano ba ang nakapapagano sa mga pagano, no? Ito ang tandaan natin. Ano ba ang nakapapagano sa mga pagano? Yan, no? Itong tanong na ito ay katulad din sa tanong na ina-address natin sa ating mga kapatid na saksi ni Jehovah, na sabi nila dahil daw si Herodes nag-celebrate o nag-thanksgiving siya sa araw ng kanyang kapanganakan, mali na kung gagayahin natin. Dahil si Herodes masamang tao. Yun. Ang tanong natin sa kanila, ano ba ang nakapamasama ni Herodes? Ang pag-celebrate ba ng birthday? O yung kung ano yung ginawa niya na nakapasabi ng tao na masama siyang tao? Sa ating palagay, naging masama si Herodes hindi dahil nag-celebrate siya ng birthday, kundi yung masamang ginawa niya. Alam niyo siguro, di ba? Hindi ko na lang sabihin sa inyo dahil kung nagbasa kayo ng Biblia, alam ninyo na hindi dahil nag-celebrate siya ng birthday. Pero depende din, no, sa pag-celebrate, dahil sa pag-celebrate naman ng Thanksgiving, hindi naman lahat na mga gagawin natin ay tama, no? Halimbawa, kung nagiinuman tayo, no? Naghuhubugan tayo. Oo. Mag-inuman tayo ng sobra sa Thanksgiving, no? O yung nagsugal tayo sa araw na ito. O kung ano yung mga celebration na parang hindi na maganda, no?
yung magsayawan tayo na ang ating mga sayaw ay parang paghahanon na sayaw, no? Pero hindi naman masabi natin na lahat na sayaw masama na. Meron namang sayaw na maganda, no? Modest. So, yun ba, no? Na ang punto natin, anong masama sa pag-celebrate ng birthday, no? Ang masama ay yung hindi mabuting mga gawain natin sa pag-celebrate, no? Alam niyo kung ano. Pero meron namang tamang pamamaraan sa pag-celebrate ng kahit na anong celebration, di ba? Ng mga kaibigan at mga kapatid. So, yun din, no? So, tandaan natin ang argumentong ito na ang ating mga kapatid na Saksi ni Jehovah, so ang sentro natin sa ating mga explanation ngayon, ang kalahati yung punto para sa ating mga kapatid na Saksi ni Jehovah na hindi nagsiselebrate ng birthday. Yung kalahati naman sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na yung paggamit sa araw na Disyembre 25 dahil sabi nila, bakit nagdiwang kayo sa araw na yan, na yung araw na yan ay ginamit sa mga pagano? Diba? Ang tanong natin bakit mga kapatid naming Iglesia ni Cristo, ano ba ang nakapamasama sa paggamit natin sa araw na ito? Ang araw ba na Disyembre 25 ay sino ba ang may-ari nito? Ang mga pagano ba o ang Diyos? Ang nakapamasama sa pagano, nakapagsabi tayo na ang mga pagano ay masama, hindi dahil ginagamit nila ang araw na ito. Dahil sa Diyos po ang araw na ito, hindi po ito sa demonyo o hindi po ito pagmamay-ari sa mga pagano. Ang nakapamasama sa mga pagano, ang hindi masasabi nating hindi nakapamabuti sa kanila, yung maling pagsamba nila na hindi nila kinikilala ang totoong Diyos sa langit. Ang kinikilala kasi nila na Diyos yung Son, God, na yung sa pag-iisip nila, sa sinabi na natin sa nakaraang palatuntunan natin, kasi ang pag-iisip kasi nila noon ang Diyos ay hindi nagpapakita. Bakit hindi ka magpapakita kung sinong Diyos ka? Buti pa itong araw, makikita natin at makapangyarihan. Hindi nauubos ang liwanag niya. Di ba hindi nauubos ang sikat sa araw? Makita natin, di ba? Nagliwanag ito. Di ba? Then, sabi ng mga scientists na ang ilaw daw, kapag may ilaw, ibig sabihin may sunog. Yun ang sabi ng mga scientists, no? Na kung may ilaw, may sunog. Halimbawa, yung fluorescent lamp, may filament yan na combustible material. Ibig sabihin na merong elemento dyan sa fluorescent natin kaya umiilaw dahil may bagay dyan na yung tinatawag nating filament na nasusunog. Kapag naubos na ang filament, o ibig sabihin nauubos na ang masusunog na parte o elemento sa ilaw na ito, ang fluorescent, ibig sabihin sa Bisaya pa mapunder o mawala ng ilaw. But ibig sabihin mawala ng liwanag. So ang nature sa ilaw pag maubos na ang combustible material na elemento, yung masusunog na bagay mauubos na, ibig sabihin mawala na ang liwanag, mawala na ang ilaw, mamamatay. So merong hangganan, di ba? Kaya kahit na ikaw, no, yung mga waste materials na masusunog, sunugin mo. Pag
pagkaubos na sa combustible material sa mga bagay na sinusunog mo, mawala na. May hangganan ang ilaw. Di ba? Dahil yun ang sa siyensya natin. May ilaw kapag may sunog. Di ba? Masusunog na bagay, yung combustible material sa isang bagay na sinusunog mo, kung maubos na yon, mawala na ang ang ilaw. Di ba? Mamamatay. So kung ganon, bakit yung araw? Ito ang sabi ng mga scientist. At sa pag-i-study ko, wala silang nagawang yung sagot na yung parang masasabi nating siyensya din na nasagot. Hindi nila ma-explain ito. Dahil yung araw, sikat ng araw, bakit hindi nauubos? Kahit na yung sinabi nating mag-diminish ba ito? O parang hihina ang sikat niya. Dahil sunog kasi ito Bakit hindi humina ang sikat ng araw? Always, di ba? Always, kung shall we say 100% na ganito ang sikat ng araw, pagkabukas ganun din, di ba? Kung wala lang barrier, no? Sa itaas, di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Ang tanong, bakit hindi naubos ang sikat ng araw? Ano bang combustible material ang nasa araw? Bakit hindi mauubos? Di ba milagro ito? Bakit sinabi natin ito? Dahil siguro yan ang naisip sa mga tao noon, makapangyarihan ng araw. Buti pa itong araw makikita natin. So siguro ito na ang Diyos. So mayroong mga tao noon na yan ang ginawa nila. Ang sun, ang araw, ang ginawa nilang Diyos. Mali. Hindi po kasi Diyos ang araw. Ang araw ay gawa lang ng Diyos. Di ba? Ito ang nilalaman natin sa ating pananampalatayang Kristiyano. So, dapat ang kilalanin natin ang Diyos, ang being, ang kung sino ang gumawa sa araw na ito. Yung creator ang gawin nating Diyos. So, ang mga pagano noon, ang ginawa nilang Diyos, yung araw, yung gawa ng Diyos, mali. So, yan ang hindi mabuti sa mga pagano. Yung maling pagkilala nila sa Diyos. Hindi yung paggamit nila sa araw na Disyembre 25. Ano bang masama kung gagamitin natin ang araw na Disyembre 25? Yun din ang sa ating mga kapatid na saksi ni Yoba na sabi nila, si Herodes nag-celebrate ng birthday. Masamang tao po yun. Huwag nating gayahin yung pag-celebrate ng birthday dahil sa Biblia, ang nag-celebrate ng birthday ay masamang tao. Ang tanong, ano ba ang nakapamasama ni Herodes? Iyon bang pag-celebrate niya ng birthday? Kung ano yung ginawa niya na masama? No? Na, alam ninyo, di ba? Yung ginawa niyang asawa niya yung asawa ng kanyang kapatid, di ba? Yun ang mali ni Herodes. At saka kung ano pang ginawa niya na hindi mabuti, yun ang nakapamasama ni Herodes. Hindi yung pag-celebrate ng birthday. Maliban na lang kung sa pag-celebrate niya ng birthday o yung Thanksgiving niya, yung may paghubog-hubog o yung excessive na pag-inom ng alak, no? O ano pang mga hindi mabuting gawain sa pag-celebrate ng birthday, yun siguro. Pero kung tama naman, no? Yung nagpapasalamat ka lang, nag-Thanksgiving ka lang, at kung uminom ka man, may limit, no? Hindi naman masama ito, di ba? So yun, no? Yung sa paggamit natin sa araw na Disyembre 25, wala pong masama nito. At alam ba ninyo ang dahilan ng ating simbahan? Alam ba ninyo ang dahilan, no?
Ito tatandaan natin. Ano ang dahilan na ang simbahan nating Katoliko pinili itong Disyembre 25 na dito sa araw na ito ating ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ito ang tandaan natin. Masasabi nating isa ito sa malaking dahilan, no? Pinaka dahilan, no? Kung bakit ang Disyembre 25 ang pinili ng simbahang Katoliko, no? Mga kaibigan, mga kapatid, ito. Tandaan natin na ang dahilan kung bakit pinili ng ating simbahan ang Disyembre 25, no? Na sa araw na ito tayo magdidiwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, upang, tandaan nito upang mapapalitan at malilimutan ang paganong pagdiriwang sa araw na ito, no? Noon. At ang nangyayari kung hindi man malilimutan natin ang paganong pagdiriwang sa araw na ito noon, dahil hindi naman siguro mabubura natin, no, sa history yan, no? Pero at least napapalitan na ito sa isang tunay na pagdidiwang. Ang mga pagano noon nagdidiwang sa araw na ito, pero ang nilalaanan nila nito, no, sa pagdiriwang nila para sa hindi tunay nilang pagsamba sa isang Diyos-Diyosan nilang araw. Pero ang Iglesia ni Cristo ngayon na Katoliko, tandaan natin Iglesia ni Cristo na Katoliko, no? Hindi yung Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix. Gusto kong isabi din ito sa inyo dahil baka isipin ng marami na dahil Katoliko tayo, hindi na Iglesia ni Cristo itong samahan nating Katoliko. Hindi po, mali po yun, no? Dahil, no, gusto kong ulit-ulitin ito sa inyo. Hindi tayo tutol, tayong mga Katoliko, no, kung alam lang ninyo ang ating pananampalataya, na dapat hindi tayo madaya, no? Yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, no, particularly sa mga ministro nila, sa pangangaral nila sa radyo, sa kanilang pangangaral, parang gusto nilang palitawin na itong Katoliko hindi Iglesia ni Cristo. Dahil pangalan kasi Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo, so magkaiba, no? Pilit nilang ipabatid sa publiko o sa inyong mga nakikinig sa mga palatuntunan nila o sa kayong mga nanonood sa palatuntunan nila sa telebisyon. Pilit nilang ipalaganap ang aral nila na ang Iglesia Katolika at Iglesia ni Cristo ng Biblia ay magkaiba. Kaya sa kanilang pangangaral sa radyo, ito, ang mababasa sa Biblia, Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, hindi Katoliko. So mali ang Iglesia Katolika, hindi mababasa sa loob ng Biblia ang pangalan na yan. Yun, di ba ang sabi nila? So kaya, umalis kayo dyan. Hindi yan ang tunay na Iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Mag-Iglesia ni Cristo kayo. So iwanan ninyo ang Katoliko. Mag-Iglesia ni Cristo na kayo. Punta kayo sa amin. Aanim kayo sa samahan namin. Di ba yan ang turo nila? Sa ating pananampalatayang Katoliko, hindi po ganun. Dahil sa ating aral, ang Iglesia ni Cristo sa Biblia, tinawag itong Katolika. Ibig sabihin, universal. Dahil ang religion na ito, ang samahan na ito, hindi lang para sa isang lugar, kundi para sa lahat na lugar. Ibig sabihin, universal itong iglesia na natatag ng ating Panginoong si Kristo. So, tinawag itong Katolika. No? Ang unang gumamit sa salita na ito, si Obispo Ignacio noong 107 to 110 AD. No? Around 107 to 110 AD. No? So, mga unang parte sa pagsimulan ng ikalawang siglo. Di ba? 107.
'Di ba? Ang unang siglo from 1 AD to 100. So, pag sinabing 107, so mga unang parte sa ikalawang siglo na, no? Dahil 107 naman, 107 to 110, no? Yung ikatlong obispo doon sa Antioquia, no? Sa iglesia ng Antioch. Si Obispo Ignacio ang naging ikatlong obispo doon. Dahil ang una, siyempre, sa ating pag-aaral ng history, si Pedro. At nakalimutan ko yung sunod, kung hindi ko nakalimutan, yung si Bishop Iburios. After Bishop Iburios, no, kung hindi ako nagkakamali sa pag-recollect, si Obispo Ignacio. Si Obispo Ignacio ang unang gumamit sa salitang Katolika. Pero may nababasa ako na posible din na sa mga reference, ang nakilala na unang gumamit sa salitang yan, si Obispo Ignacio. Pero merong possibility, there is a possibility na baka hindi si Obispo Ignacio ang nakauna nito, no? Meron pang iba, hindi lang nasulat sa history. So, ang nakilala lang sa history na unang gumamit sa salitang yan based sa record is si Obispo Ignacio. Pero merong mga historian na nag-comment na baka hindi si Obispo Ignacio ang nakauna dyan. Siya lang ang nakilala sa history dahil yung sulat niya sa iglesia doon sa Smyrnians, binanggit niya ang salitang Catholic. So, hindi siguro na record yung mga pahayag ng mga naunang Kristiyano na ginamit nila ang salitang Katolika. Pero wag na lang nating banggitin sila, no, dahil speculation lang ito. Pero there is a possibility dahil hindi naman lahat nasusulat, 'di ba? Kahit na yung sinabi ni John sa chapter 21 verse 25, no? Basahin ninyo ang John chapter 21 verse 25 na sinabi ni Apostol Juan na sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po lahat nasusulat. Di ba? Hindi po lahat nasusulat. So, yun, no? Mga kaibigan at mga kapatid, no? Na, kung ang tanong natin, sino ba ang gumamit sa salitang yan? Ang Catholic, no? Dahil hindi po lahat nasusulat sa Biblia, posible din na si Obispo Ignacio hindi siya ang unang gumamit niyan. Pero dahil sa record, sa history, ang sulat niya, nakita yan sa sulat niya. Yung sulat niya sa iglesia ng Corinth, alam nyo kasi, yung mga early fathers, ang mga ginawa kasi nila, isa sa mga ginawa nila, yung katulad din sa ginawa ng mga apostol dahil sila kasi ang direct merong mga church father na direct disciple ng mga apostol, di ba? Halimbawa, si Obispo Ignacio, sa pagbasa natin ng history, disipulo siya ni Saint John. Disipulo siya ni Saint John. Direct, no? Disciple. Okay. So, merong mga naturo si John sa kanya dahil disipulo siya So, sa record, yung sulat niya, no? Dahil si Obispo Ignacio, mayroon siyang mga sulat. Katulad din siya ni Paul, ni John, na susulat, address sa mga lugar na naabutan ng iglesia, no? 'Di ba? Kung halimbawa si Pablo, susulat siya sa iglesia sa Corinto, 'di ba? Sa Efeso, sa Thessalonica, 'di ba? Ganon si San Pablo. No? Mga kaibigan, mga kapatid, itong si Obispo Ignacio naman, disipulo ni Saint John, meron din siyang mga sulat address to sa iba-ibang lugar ng iglesia. Meron siyang sulat doon para sa iglesia ng Smyrnians. At sa sulat niya doon, no, yung 110 AD, no, na sulat niya, binanggit niya ang pangalang o katawagan na Katolika. Binanggit niya. Pero there is a possibility na hindi siya ang nakauna sa paggamit ng salitang ito. Pero yung mga mga commentaries natin ngayon, halimbawa, mayroong pare na si Edward Taylor, dahil sa record na nabasa niya, si Obispo Ignacio ang
unang gumamit, no, sa research niya. Kaya nabasa sa record, kaya si Reverend Edward Taylor, sinabi niya si Obispo Ignacio ang nakauna nito. Pero merong posibilidad na hindi siya. Hindi lang nasulat, hindi lang na-record ng history. Posible ganon, no? Dahil sa mga nagawa lang ni Kristo, hindi lahat nasusulat, no? Sabi ni John. So kanon din, meron ding mga, siguro, mga naunang Kristiyano, hindi natin alam kung sino sila, na mas una pang gumamit sa termino na yan. Pero sa record, si Obispo Ignacio, kaya siya ang nabanggit ni Reverend Edward Taylor na si Obispo Ignacio ang unang gumamit sa salitang yan, Catholic. At alam nyo, ang descriptive name na yan, tinawag niya sa iglesia na din na tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika ay isa lang. Hindi po ito magkaiba. Di ba? Dahil kung ating isipin ng mabuti, sa Biblia kasi, hindi po isa lang ang katawagan sa Iglesia. No? Basahin niyo ang Biblia ninyo. Yung gawin nating halimbawa si Saint Paul. Ano ba ang style niya sa pagtawag sa Iglesia? Isa lang ba ang katawagan na ginamit niya sa pagtawag sa iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi po isa lang ang pagtawag niya. Kung ikumpara natin si San Pablo at sa mga kapatid nating mga ministro ngayon ng Iglesia ni Cristo, magkaiba po. Dahil ang mga ministro ngayon ng Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix, palagi nilang ulit-ulitin ang iisang katawagan sa iglesia, yung Iglesia ni Cristo. Di ba? Di ba? Sabi nila ang opisyal na pangalan Iglesia ni Cristo. Wala na pong iba. Meron akong record, meron akong ebidensya niyan, no? Bahayag ng ministro nila noon, no, na record ko, no, sa radyo, na isa lang daw ang opisyal na pangalan Iglesia ni Cristo lang. Pero kung puntahan natin ang Biblia, kung gawin nating halimbawa si San Pablo, kung siya ang mangaral, hindi po isa lang ang katawagan ng iglesia. Iba-iba po ang pagtawag ni San Pablo sa iisang iglesia ng Panginoon. Ano ba ang patunay natin dyan? Ang dami po. Basahin nyo ang Biblia. Diba, merong talata ng Biblia, nakalimutan ko lang, yung sinabi ni Pablo na iglesia ng mga Hentil. Binanggit niya ang pagtawag niya, iglesia ng mga Hentil, dahil merong mga Hentil ang naging kaanib sa iglesia. Binanggit din niya na isa sa katawagan nito, iglesia ng mga banal o iglesia ng mga santo. Saan mababasa yan? Sa unang Korinto 14:33. Basahin ninyo sa Biblia ninyo, especially sa King James Version, no? King James Version, no, sa English. 'Di ba? Binanggit ni San Pablo, no, na churches of the saints, no? Iglesia ng mga santo. Oh, 'di ba? Then sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2, tinawag din ito ni Pablo na iglesia ng Diyos. So, kung si Pablo ang ating tatanungin sa Biblia, kung sa pagtawag niya sa iglesia, isa lang ba ang pagtawag niya, iyon lang iglesia ni Cristo, ay mali po yan. Dahil kung puntahan natin si Pablo, iba-iba po ang pagtawag niya sa iisang iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, kung ikumpara natin si San Pablo at sa mga ministro ngayon ng Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix, magkaiba po ang estilo. Dahil kapag si Pablo, iba-iba ang pagtawag niya. At ikumpara natin sa mga ministro, isa lang. Diba, ang paulit-ulit nilang ituro o ipangaral, yung sepra, yung name tag na Iglesia ni Cristo lang. Pero kung puntahan natin si Pablo, iba-iba po. Hindi po isa lang, no, mga kapatid at mga magulang. So, kaya naisip ko, kung sino ang pipiliin kong pakikinggan? Ang mga ministro na isa lang ang tinuro nilang official name, Iglesia ni Cristo lang? O si San Pablo na iba-iba ang pagtawag niya sa iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo, no? Pero isa lang ito.
No, mga kaibigan, mga kapatid. So, siyempre, doon tayo kay Pablo. At kung ikumpara natin ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni kapatid na Felix at ni Obispo Ignacio, no, Obispong Katoliko, sino ang pipiliin natin? No, sa palagay ko, ang pipiliin ko si Obispo Ignacio. Unang-una, disipulo siya ni San Juan. Direct disciple siya ni Saint John. No. At saka, naaayon po, pareho sila ni San Pablo kapag magtawag-tawag sa iisang iglesia na natatag ng ating Panginoon. Di ba? Dahil si Obispo Ignacio, pwede niyang tinawag ito na Katolika. So, pwedeng tawagin ito sa ibang katawagan. Katulad ni San Pablo, paiba-iba ang tawag niya sa iglesia, di ba? Di ba? Sa 1 Corinto 1:2, tinawag niya na Iglesia ng Diyos. Sa, ano ba yun? 1 Corinto 14:33, Iglesia ng mga Santo o Churches of the Saints. Sa Romans 16:16, of course, no, hindi tayo tutol dyan, Iglesia ni Cristo. So, paiba-iba ang tawag niya. So, hindi po mali kung paiba-iba natin tawagin ang iisang iglesia ng tatag ng ating Panginoon Jesucristo. So, yung Iglesia ni Cristo, tinawag ni Obispo Ignacio na Katoliko, ganun din, iisa lang ito, hindi po ito magkaiba. So, yun mga kaibigan, mga kapatid, kaya, isang deception, no? Isang, sa Tagalog, isang pandaraya, no? Isang pandaraya, ang isang aral na lumabas kayo sa Katoliko dahil hindi yan Iglesia ni Cristo. Mali po yun. Pandaraya na turo o aral na yon. Dahil sa logic, no? Ang Iglesia ni Cristo, tinawag ni Obispo Ignacio na Katoliko, ibig sabihin, iisa lang ito, ang Iglesia ni Cristo at Iglesia Katolika. Katulad sa paulit-ulit na nating binanggit dito sa palatuntunan natin, si Simon, di ba tinawag siya ni Cristo na Pedro? So, nang tinawag siya ni Cristo na Pedro, ibig ba sabihin dalawang tao na si Simon at Pedro o iisa lang? Iisa lang. Kahit na tinawag ito sa ibang katawagan. Di ba? Simon, tinawag siya na Pedro, ibig sabihin, iisa lang si Simon at Pedro, hindi po magkaiba. Yung si Saul, tinawag siya na Pablo, hindi po dalawang tao si Saul at Pablo, iisa lang. Kung balikan natin ng Old Covenant, si Jacob, di ba si Jacob, tinawag siya na Israel? Pero hindi naging dalawang tao si Jacob na tinawag na Israel, iisa lang. Ako, ulitin ko naman ang aking sarili, no? Gawin kong halimbawa, tinawag akong Silbert sa mga magulang ko. At hindi lang Silbert, meron pa akong nickname. Tinawag din nila ako na Bobby. At paglaki ko na mahilig na ako sa radyo, no? Sa Catholic Faith Apologetics, tinawag na din ako ng Veritas. So, tatlo na ang katawagan ko, ang Silbert, ang Bobby at Veritas. Pero hindi po ako tatlong tao, iisa lang ako. Di ba? So, yung naalala ko, yung kapag may debate, yung debater ng Iglesia ni Cristo, pilit nilang ipabasa ang lahat na descriptive name ng simbahan. May mabasa ba kayo Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Pag gusto nilang ipabasa ang lahat na descriptive name ng simbahan sa isang talata, ay hindi po ganun ang ating pananampalataya. Hindi natin ma-prove ang ating paniwala sa isa lang bersikulo. Dahil iba-ibang bersikulo ang ginamit natin kapag sabihin natin na bakit Katoliko ang Iglesia ni Kristong tunay. Ibang talata ang gagamitin natin. Then bakit, di ba, Iglesia Katolika, Apostolika. Yung Apostolika, ibang talata naman gagamitin natin. Romana, ibang talata naman gagamitin natin. Ibig sabihin, ang sentro na noong una sa Jerusalem, nailipat ito ng Roma, no? Dahil binanggit ni Kristo ng ating Panginoon yan,
ni Pablo, sinabi niya sa Gawa 23 versikulo 11, no? Gawa kapitulo 23 versikulo 11, sinabihan niya si Pablo, Pablo, kung sumaksi ka sa akin doon sa Jerusalem, sasaksi ka din sa akin doon sa Roma. Bakit sinabi niya, no? Na-specialize ang Jerusalem at Roma? Dahil gusto niyang ilipat ang pangkalahatang pamamahala, ilipat mula Jerusalem to Rome. Diba? Dahil meron kasing nabanggit siya sa Mateo 21:43 na dahil sa lugar niya sa Jerusalem, ang daming mga Hudeo na kadugo niya na hindi naniwala sa kanya. Parang hindi niya nagustuhan ang nangyayari doon sa lugar niya sa Jerusalem, na taga doon siya, no? Dito kasi ang lugar ng mga Hudyo siya. Ang daming hindi naniwala sa kanya. Kaya nasabi niya sa Matthew 21 verse 43 na kunin ko itong kaharian sa inyo dito at aking ibigay sa ibang lugar. Na ibig sabihin, kung ating pag-aralan ng Biblia, kung anong lugar ang nasa isip ng ating Panginoong Jesucristo, wala tayong ibang talata na magamit na ang gusto ni Kristo ang Roma. Yang sa Mateo Gawa 23:11 nang sinabihan niya si Pablo, dahil nagsaksi ka sa akin doon sa Jerusalem, sasaksi ka din sa akin doon sa Roma. So, malaman natin, maisip natin na Roma pala ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. At sa history, talagang nabigyan ng katuparan yan, no? Na doon sa Roma, lumago ang Iglesia ni Kristo na tunay. Hindi yung Iglesia ni Kristo 1914, ha? Yung Iglesia ni Kristo sa Biblia. Di ba? Dahil yung sa Epeso, parang daming mga false teachers doon. Parang, shall we say na lang, daming tumalikod. Maraming tumalikod doon sa Iglesia ng Epeso at sa yung iba. Pero hindi lahat. Dahil yung pagdating nila sa Roma, nang nakasaksi na si Pablo doon sa Roma, pati na si Pedro, no? Lumago ang iglesia doon kahit na ito ay pinersecute, inuusig doon sa iglesia. Ang imperyo kasi pagano, no? Di ba? Kahit na pinersecute, no, doon sa Roma, pero lumago, dumami ang mga kaanib sa iglesia doon. Kaya doon nailipat ang pangkalahatang pamamahala. So ang sentro Roma na. So ibig sabihin, isa sa palatandaan sa Iglesia ni Kristong tunay, Roma na ang sentro. So yan ang ibig sabihin, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Iba-ibang mga talata ang ginamit natin sa pagpapatunay niyan. Ganon din sa pera natin. Malaman natin na ang pera natin hindi peke. Iba-ibang parte ang tingnan natin. Kung itong palatandaan na ito, meron ba dito? Ito, sa kabila naman, meron bang palatandaan na ganito? Ganon din. Hindi po pangalan lang na dahil binanggit ang pangalan na Iglesia ni Kristo, totoo na agad. No, maghintay ka muna. Tingnan muna yung mga palatandaan kung nandyan ba sa nag-aangkin. So, mga palatandaan na iglesia ng mga banal o Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, iba-ibang mga talata ang magagamit natin na yan ang tunay. Yung nabuo na official descriptive na nangyari yan, yung sa 1817 ng Vatican Council. Yung mga kaibigan at mga kapatid. At kung bakit ginawa ng simbahan yan, dahil pinahintulutan siya ng Diyos sa langit. Yung sa Mateo 18:18, ang totoong simbahan, binigyan niya ng kapangyarihan sa pagbabawal at pagpahintulot. Kaya naganap
noong 1817 nanggawa yung official descriptive name ng simbahan. Yung Iglesia Katolika Apostolika Romana, pinahintulutan siya ng Panginoon, no? Mateo 18:18. Pero kung puntahan nyo ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, sabi nila, hindi po magpahintulot ang Diyos sa langit niyan. So kung sila, hindi daw magpahintulot. Pero basahin nyo ang Mateo 18:18 kung ang Iglesia wala bang karapatan sa pagpahintulot. Basahin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, Mateo 18:18. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Okay, dahil wala na po tayong oras, hindi pa rin tayo tapos, no? Anyway, hindi pa December 25. So parang marathon ang topiko na ito. Ipagpatuloy natin ito, no? Na hindi pa natin nasagot yung bakit December 25, no? Parte lang ang ating nasabi. Okay, dahil wala na po tayong oras, sa ngalan na lang ng ating mahal na ina at ating mga church authorities o mga kaparian natin, sa ating mga obispo at Santo Papa, ito ang lingkod ninyo sa palantunang aliwanag sa panampalatayang Katoliko, ang kapatid na Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Lou Tax Ilumba. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.com.